Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah aqidah. Yung huling hadith na natalakay natin at nandito na tayo sa chapter 36 ng Kitabut Tauhid. Ng itong chapter na ito ay tungkol sa riya o pagpapakitang tao. Tungkol sa riya o pagpapakitang tao. Sa huli nating natalakay, babu ma jaa fir riya'i ay minan nahyi anhu wat tahdhiri minhu. Kabanata tungkol sa mga batayan, tungkol sa riya, tungkol sa pagbabawal dito at ang babala tungkol dito o laban dito. Yung huli nating natalakay, yung hadith na yun nga na merong isang lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto niya na makita siya ng mga tao, ng kanyang mga kababayan. Pero naging tugon sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung ayah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kulli haula'il musyrikin al-mukadzibin. Ay hindi, iba pala ito, tafsir pala ito. Saan may ayah na yun? Suratul Kahf verse 110. Kasi nga, sinabi ni Allah, kul innama ana basyarum mithlukum. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay tao lamang na katulad ninyo. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ipinahayag sa akin na ang inyong Diyos ay nag-iisang Diyos. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sino man ang naghahangad na makaharap niya ang kanyang Panginoon, falyamal amalan salihah, ay marapat na gumawa siya ng mabuti, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. At huwag siyang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag siyang magtatambal sa kanyang Panginoon ng anuman. Ito ay siya syirkun akbar man o syirkun asgar. Ito man ay sa pagtatambal niya kay Allah sa mga pagsamba, nasasamba siya sa iba liban pa kay Allah, o magkakaroon siya ng iba pang layunin sa paggawa niya ng gawaing pagsamba. Ibig sabihin, pagpapakitang tao. Siya nga, ayan na ito, alhamdulillah, ay naging tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa tao na yon. At ang kinalaman nga ng hadith na ito, yung ngayon hadith tungkol doon sa tao na gusto niyang makita siya ng kanyang mga kababayan na nagpapakamatuwid. Yan sinabi, anna sa'adata wal khaira wal falah fi liqa'illahi tabaraka wa ta'ala. Ang kaligayahan, kabutihan at tagumpay ay nasa pagharap natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay matagumpay na nakaharap kay Allah, ibig sabihin tayo ay nagkamit ng kanyang habag, tayo ay kanyang pinapasok sa paraiso at pinatawad sa ating mga kasalanan, yun ang tagumpay insyaAllah. Wa anna lika Allahi yuhsalu o yahsulu bil amalis salih al-khalis minar riya'i was sumu'ah. At ang pakikipagharap kay Allah o mabuting pakikipagharap kay Allah ay makakamit lamang sa pamagitan ng mabubuting mga gawain na khalis. Ibig sabihin dalisay mula sa riya, pagpapakitang tao, at sumua, pagpaparinig. Na nga, nababanggit dito yung salitang khalis. Khalis, ibig sabihin dalisay. Khalis, ibig sabihin puro. Nasa konteksto ng salitang khalis, kumbaga, kung halimbawang merong tubig na malinis, na walang halong anumang particle dito, kahit tahir yun ay khalis na tubig. Sa bakal, ganun din. Sa ikhlas, ito ay ang paghahangad ng tao na magkamit siya ng pagiging khalis sa kanyang layunin, sa kanyang paggawa ng pagsamba na hindi siya nagpapakitang tao. Siyempre, hindi siya nagpaparinig ng kanyang mga mabubuting nagawa. Alhamdulillah. Kasi ngayon dapat maingat ang tao dito, sa bagay na ito. Tungkol sa riya at pagpaparinig. Kasi nga, katulad palagi ko nababanggit,
lalong-lalo na sa panahon ngayon ng social media. Gabuhok na lang. Gabuhok na lang ang pinagkaiba ng pagpo-post mo ng mabubuti mong ginawa. Gabuhok na lang ang pinagkaiba ng pagpapakitang tao, paghihimok sa mga tao, o pagbabalita. Gabuhok na lang ang pagitan ng mga ito. Bawa, di ba? Magpo-post ka, sabi nila, nakakakilabot. Po-post ka picture mo. Halimbawa, ako nagpo-post ako minsan picture nung yung nagle-lecture ako o video mismo. Gabuhok na lang ang pinagkaiba kung ako ba ay nagpapakitang tao o naghihimok sa mga tao na gumawa ng mabuti o mag-aral o magbalita na mayroong programa sa lugar na to. Gabuhok na lang. Kaya yung gabuhok na yung katiting na pinagkaiba ng tatlong layunin na yun na pwedeng magiging layunin ng tao sa paghahayag sa kanyang mga gawain. So dapat maingat ang tao. Dapat maingat ang tao. Siyempre, maaaring mangyayari din yan na sa usapin ng panunumbat. Kasi ikaw sinusumbatan, di ba? Kapag sinusumbatan ng tao, ang madalas nagiging tugon din natin sa nanunumbat din tayo pabalik. Ang ginaganti natin sa nanunumbat, sumbat din. At yun ay mapanganib din na kalagayan. Kaya kung may manunumbat sa'yo, yung mas mainam yung tumahimik ka na lang, wag ka nang sumagot. Parang dito tayo, sinusumbatan tayo ni Manong o sinusumbatan tayo ng wala namang karapatang manumbat. Yung asawa niya, pinapalayas pa tayo rito. Huwag na tayong sasagot, inshallah. Kasi kapag sumagot tayo, most probably ang isasagot natin sumbat din eh. Kaya di nahulog tayo sa patibong ni Satanas. Nahulog tayo sa patibong ni Satanas. So yung mga ganun, inshallah, dito na applicable yung yung iba't ibang mga aral tungkol sa kailaman ng pananahimik. Ngayong unang-una nga, kung wala tayong sasabihing mabuti, manahimik na lang tayo, inshallah. Kung yung sasabihin natin makakasama, di ba? Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw layasmut. Sino mang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay ay magsabi ng mabuti, at kung wala man siya masasabing mabuti, manahimik na lang siya. Siyempre, sinabi ni Imam Shafi'i, rahimahullah, na hindi marapat para sa leon ang sumagot sa kahol ng aso. Di ba? Hindi tayo kakahol din. Okay? Kagatin na natin yung aso na kumakahol sa atin, kumbaga. Pero hindi yung makikipagkahulan tayo sa kanila. Mas mainam pa, sapakin mo na lang eh. Yung nanunumbat sa'yo, sapakin mo na kaysa yung manumbat ka rin sa kanya. Kasi pag sinapak yun, hindi ka nakapanumbat eh. Kumbaga, hindi ko sinasabing gawin nyo, pero kumbaga kung sa kasamaan na, mas malaking kasamaan yung manumbat ka rin sa nanunumbat sa iyo kaysa sa manapak ka ng nanunumbat sa iyo. Mas malaking Kasi manapak ka, yun? Munkar. Yung manumbat ka rin, o di maaaring mahuhulog ka rin sa riya at sa sum'a na shirk. Waliyadu billah. So dapat aware yung mga tao so mag-isip-isip tayo sa mga bagay-bagay, inshallah. So, may mga tao, hinahamon tayo. Hinahamon tayo na manumbat din. Sinusumbatan tayo, inisip natin, pag sinumbatan ko to, walang may sasagot to eh. Pero hindi eh. Mahuhulog tayo sa patibong. Mamaya niyan, ito na pala talaga yung patibong ni Satanas din sa atin. Yung manunumbat tayo bilang ganti sa panunumbat. Wag na lang, mabuting manahimik na lang tayo, inshallah. Merong mga proper channel na doon natin may pagtatanggol ang ating mga sarili. Okay, halimbawa, siniraan ka may naninira sa'yo, di ba? Kailangan mo bang ipaliwanag ang panig mo sa lahat na lang ng tao? Hindi rin. Kasi kapag merong nanira sa'yo, na siniraan ka sa kakilala mo, di ba? Tapos yung kakilala mo na yun, biglang tumalikod sa'yo, inayawan ka kasi nakabalita siya ng hindi maganda sa'yo. Asahan nyo, yung tao na yun, lumitaw lang yung tunay niyang pagkatao. Lumitaw lang ang tunay niyang pagkatao, na naghihintay lang siya talaga ng dahilan para kamuhian ka at magkaroon siya ng kakampi laban sa iyo. At syempre, pinapakita lang niya yung tunay niyang pagkatao, na hindi siya karapat-dapat din
sa pagkikipagkapwa-tao mo sa Kanya. So, hindi natin kailangan ipagtanggol ang sarili natin sa mga naninira o mga ano paman dito sa mundo. Si Allah ang pinaka nakakaalam sa lahat. At yung mga maniniwala doon sa mga naninira, asahan mo, kupal din yun. Hindi sila karapat-dapat. Kung alam mong matuwid ka, hindi sila karapat-dapat sa pakikipagkapatiran. Hayaan mo silang magsama-sama. Hayaan mo silang magsama-sama, walang problema, inshallah. At yun nga mula doon sa hadith na yun, yustafadu minha annal amal as-salih mardudun idha dakhalahu shay'un min asy-syirki war-riya. Ang anumang mabuting gawain ay itinatanggi, itinatakwil, hindi tatanggapin ni Allah kapag nakapasok dito ang anumang syirk at riya. At yung syirk na tinutukoy dito, syirkun akbar. Di ba? Yung pagkatay ng hayop. Ginawa mo yon, intention mo, alang-alang kay Allah, di ba? Pero ginawa mo siya malapit sa libingan. Kasi pag ginawa mo siya malapit sa libingan ng isang tao, tapos sabihin mo na ito ay kinakatay namin para ilapit kami ng tao na yon kay Allah, o di syirkun akbar, syirk. At ang riya, syirkun asgar, syirk pa rin. Na dahil dito ay mawawalang saysay ang anumang mabuting gawain. Yung katulad sa aya, walau asyaraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kung sila ay magtatambal kay Allah, ay mawawalan ng saysay lahat ng kanilang mga ginawa na merong syirk, na merong kasama na syirk. So, meron pang iniulat si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Muslim. Sabi daw ni Allah, hadith qudsi ito, sabi ni Allah, ana agna syurakai anis syirk. Sa lahat ng mga syuraka, ang syuraka na tinutukoy dito sa konteksto ng magkakasosyo o magkakasama. Ba si Allah, nag-iisang Diyos, di ba? Maraming Diyos na sinasamba kasama niya. So sa lahat ng mga Diyos na ito na sinasamba ng mga tao, siya raw ang agna. Siya raw ang pinakamayaman. At isa pa sa kahulugan ng gani, siya ang pinakawalang pangangailangan. So sinasabi ni Allah dito, basically, ana agna syurakai anis syirk. Siya raw ang pinakawalang pangangailangan na siya ipagtatambalan. O itatambal kasama niya ang pagsamba sa iba pa. So, halimbawa yung tao, sumasamba kay Jesus, kay Maria, sa mga santo, sa mga anghel, o sumasamba sila sa mga yon, hindi kailangan ni Allah, nasasamba rin sila sa Kanya. Hindi niya kailangan, wala siyang pangailangan. Kilalanin man nila si Allah o hindi mababawasan ang Kanyang kadakilaan, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pagiging kataas-taasan. Hindi yun mababawasan, hindi yun maapektuhan. Hindi yun maapektuhan. So yun yung kahulugan ng agna, asyuraka an syirk. Siya ang pinakawalang pangangailangan, siya ang pinaka hindi maapektuhan. Kaya nga yung tao, di ba, sumamba man ng tao kay Allah o hindi nababawasan ang kadakilaan ni Allah. Sumamba man ng tao sa iba paliban kay Allah, hinahamak nila si Allah, iniinsulto nila si Allah, pero si Allah hindi siya mapipinsala. Sumamba man ng tao lahat-lahat kay Allah, hindi rin madaragdagan ng kanyang karangalan. Ana agna syurakai anis syirki man amila amalan asyraka ma'iya fihi gairi taraktuhu wa syirkuhu. Sino man ang gumawa ng anumang gawain at siya ay nagtatambal sa akin ng anumang liban pa sa akin, ay iiwan ko siya at ang kanyang itinatambal sa akin. Sino man ang sumasamba kay Jesus, iiwan siya ni Allah kay Jesus. Bahala si Jesus magligtas siya kanya. Hindi siya may liligtas ni Jesus. Sa araw ng paghuhukom, malalaman niya, akala niya si Jesus ang maghahari sa araw ng paghuhukom. Hindi pala. Pati si Jesus, takot na harap kay Allah sa araw ng paghuhukom. Yun nga lang mamagitan sa mga tao, hindi gagawin ni Jesus. Itatanggi ito ni Jesus. At ialok ito kay Musa a.s., kay Ibrahim a.s., kay Adan, lahat sila tatanggi. Liban na lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang saysay ang anumang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At nga yung hadith na ito, yung sinabi na ito ni Abu Hurairah, iniulat ni Abu Hurairah na sinabi ni Allah, ma'nahu ana ganiyun anil musyarakati wa gayriha. Na sinasabi nga ni Allah, ako ay mayaman sa anumang uri ng pagtatambal at iba pang gagawin ng mga tao na kalapastanganan kay Allah. Wala siya pangailangan sa mga ito, hindi siya apektado ng mga ito, at wala silang magagawa ng anuman na makakapinsala kay Allah. At hindi niya kailangan ng mga ito. Yun nga, kung merong sumasamba sa iba paliban kay Allah, tapos sasambahin niya si Allah, hindi magkakaroon ng utang na loob sa kanya si Allah. Parurusahan pa siya ni Allah sa kanyang ginagawa. Hindi kailangan ni Allah yung tira-tira na pagsamba. Hindi kailangan ni Allah yung tira-tira na pagsamba na dito nga sa konteksto ng shirk. Sinasamba niya si Jesus, tapos pag may natitira sa kanyang oras, sasambahin niya si Allah. Hindi kailangan ni Allah yun. Ang kailangan niya, kumpletong pagsamba sa kanya ng nag-iisa at walang katambal. Kaya nga naniniwala ako sa nung Kristiyano pa ako, naniniwala talaga ako na si Allah, mapanibughuing Diyos ayon sa Biblia. Ganun talaga siya kahit sa Islam. Si Allah, hindi siya natutuwa na siya pinagtatambalan. At hindi siya natutuwa na yung tao ginagawa lang siyang, kumbaga, yung tao maglalaan lang ng tira-tira sa kanyang oras, sa kanyang effort, sa kanyang talino. Kung ano yung matitira sa kanyang negosyo o pag-aaral, yun lang yung ilalaan niya kay Allah. Hindi pwede. Kailangan ng ilalaan natin kay Allah yung pinakamainam sa ating oras, sa ating effort, sa ating talino, lahat-lahat. Uunahin natin si Allah kaysa sa ating mga sarili, kaysa sa ating mga pamilya. Uunahin natin si Allah. Siyempre, hindi ngayon nangangahulugan din na masasakripisyo yung pamilya. Pareho nating hangarin yung kabutihan na paparating natin kay Allah, kumbaga kabutihan para sa buhay natin dito sa mundo. Si Allah ang walang pangangailangan, pinakawalang pangangailangan na siya ay pagtatambalan. Faman amila shay'an li waligayri lam akbalhu bal atrukuhu lidalika al-gayr. Sino man ang gumawa ng anumang mabuting gawain para kay Allah at para sa iba paliban kay Allah, ibig sabihin sabay niya na ginagawa, hindi ito tatanggapin ni Allah. Ang gusto niya yung sa kanya lang, solo niya lang. Ganoon si Allah. Yung nga, dito natin pinakamaintindihan yung konsepto ng mapanibughuing Diyos. Seloso na Diyos ayon dun sa lumang tipan. Si Allah, seloso siya kumbaga na hindi siya natutuwa na yung tao ay nagtutuon ng iba pang mga gawaing pagsamba o nagtutuon ng kanyang gawaing pagsamba o iba pang bahagi ng kanyang buhay, itinutuon niya sa iba paliban kay Allah. Ang gusto ni Allah, inilalaan natin ang lahat sa Kanya. Di ba? Yung katulad ng natalakay natin kay Said bin Amir al-Jumahi, di ba? Meron siyang konting pera. Sa bagay, marami na rin yung 1,000 dinar. Para sa kanya yun Pero inuna pa niyang inisip, ipautang yun kay Allah bilang kardan hasana. Mainam na pautang dahil ang gusto niya unahin si Allah kaysa sa kanyang sarili. At inuuna niya si Allah sa pamagitan ng paggawa ng mga gawain na kalugod-lugod kay Allah, ang pagtulong sa may hirap. Pagtulong sa may hirap. Hindi yung tira-tira lang, yung inilalaan niya kay Allah. Yung kabuuan ng 1,000 dinar na tinanggap niya kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu, inilaan niya lahat sa landas ni Allah. Hindi yung bumili muna siya ng kotse o bumili muna siya ng kung ano-anong para sa sarili niya tapos iniwan na niya yung kung matitira, yun lang yung ilalaan niya sa paglilingkod sa relihiyon ni Allah. Hindi, baligtad siya. Inunan yung ibang tao. Kumbaga na nangangailangan, nakalugod-lugod kay Allah na kanyang matulungan. Kaya nga napakahalaga na yung tao, yung Muslim, nag-aaral ng talambuhay ng mga sahaba. Alhamdulillah, nagkaroon tayo ng pagkakataon na matalakay yung kanilang talambuhay. Kasi kung di natin pag-aaralan yung talambuhay nila, wala na, magkakaroon tayo ng sarili nating konsepto kung paano bang maging Muslim. Magkakaroon tayo ng sarili nating konsepto ng kabanalan. Magkakaroon tayo ng sarili nating criteria, ng standard, ng panuntunan, ng pamantayan. Pero hindi pwede. Dapat susunod tayo sa bakas ng nauna sa atin. Lalong-lalo na ang pinakamainam na henerasyon, ang mga sahaba
radiyallahu anhum. So nga, hindi tatanggapin ni Allah ang anumang pagsamba na pinagtambalan si Allah dito. Ayaw niya yun. Kung sa tao nga, di ba? Sa tao. Bawa yung asawa mo. Lagi kang late umuwi. Tapos pag uwi mo, pagod ka. Hindi mo na nga siya halos kinausap. Tapos, umagang-umaga, gigising ka ng maaga, tapos alis ka na naman ng maaga sa bahay, mag-iisip na yun ng hindi maganda sa iyo. Either, wala ka talagang panahon sa kanya, o baka meron ka ng iba. Diba? Tao yun, nagsiselo sa kanyang kapwa-tao. Lalo na si Allah, na pinaka may karapatan sa bagay na ito, na sa kanya lang tayo magdededicate ng ating mga buhay, una at higit sa lahat. Na mamumuhay tayo alang-alang kay Allah. Na mamumuhay tayo ayon sa kung anong kinalulugdan ni Allah. Hindi yung tira-tira lang yung ilalaan natin sa Kanya. Kaya ang hadith na ito, yung hadith Qudsi na ito, may kinalaman sa chapter na ito tungkol sa riya, na nga, anna amal al-mura'i batilun, la thawaba lahu fihi, bal ya'thamu bihi. Ang gawain ng nagpapakitang tao ay batil. Walang saysay. Hindi tinatanggap at dahil dito wala itong gantimpala. Bagkus siya nga ay nagkakasala pa sa kanyang ginawa na ito. Nagkakasala pa siya sa kanyang ginawa na ito dahil ito ay pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At muli sa isa pang hadith, iniulat ito ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Ahmad. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi minal masihid dajjal. Qalu bala. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto ba ninyo na sabihin ko sa inyo kung anong mas kinatatakutan ko para sa inyo kaysa sa Masih ad-Dajjal? Sabi nila, bala, oo. Kumbaga, syempre, gusto namin malaman. Ngayon, ilalagay natin ito sa konteksto, syempre. Ang sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, hindi ibig sabihin na mas mapanganib sa Masih ad-Dajjal. Ito ay mas kinatatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi kahit wala ang Dajjal, umiiral ito. Kahit walang Dajjal, umiiral ito. O sa lahat ng lugar, meron nito. O sa buong buhay ng tao, maaring nanganganib siya, nasa panganib siya ng ibababala na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, nariyan palagi ang panganib ng bagay nito. Unlike ni Dajjal, maaring si Dajjal, darating siya sa mga dulo, baka nga hindi pa siya, yung sinabi ko kanina, kitatakutan ko, baka bukas, nandiyan na si Dajjal. Pero maaring mangyayari rin, na matagal pa siya darating. Diba? Pero itong bagay na ito, palaging nandito. Asyirkul khafi. Palaging nasa tao. Asyirkul khafi. Ang shirk na lingid, ang shirk na lihim, ang shirk na hindi napapansin ng tao. O hindi lang napapansin, hindi talaga niya pinapansin. Katulad nga na nabanggit ko nung nakaraan. Maaring merong mga tao, inakala nila wala lang ang pagpapakitang tao kasi shirk ko nasgar lang, isipin nila, maliit na shirk lang naman, walang problema. Kaya lang naman ako nagpapakitang tao o kaya lang naman ako nagbibida o puri ng puri sa aking sarili, promote ng promote sa aking sarili para may parating ko sa mga tao ang salita ni Allah. So ginamit pa niya si Allah para lang sa kanyang monetization, para dumami yung kanyang stars at iba't iba pang pakikinabangan sa social media, kasikatan, impluensya. Naalala ko na naman yung kanina. Nakita niyo yun, yung seminar? Kanina may joke si yung kapatid ni Musa. Yung kapatid niya may joke. Sabi niya, ang mga seminar daw ay kumbaga, cancel muna daw mga seminar hanggat walang abiso. Inisip ko, ba't magka-cancel ng seminar yung Qatar? Sabi ko, sayang naman, no? Mga-cancel yung mga programa nila. Baka may problema. Inisip ko, baka may problema doon sa center nila. Nakita ko yung post ng sister, galit na galit doon sa asawa niya. Sabi mo, mag-seminar ka lang hanggang Biyernes, yung pala, kasal yung, ikakasal ka na doon sa Cavite.
Bulilyas. Naalala ko lang tuloy yun pala yung pinag-uusapan nilang seminar. Kaya nung nakita ko yung post na yun, teka, nakita ko tong post na to kanina. Binalikan ko nga yung post niya, sabi ko, nag-comment na ako doon. Okay, gets ko na. Yun na lang yung sinabi ko. Kumbaga, hindi naalala ko lang, walang kinalaman yun dito sa lecture. Pero nga, yung social media, maraming madaling paraan yun para sumikat. Di ba? Tingnan mo yung sister, ang dami na nag-like do sa post niya. Huling tingin ko, mahigit 2,000 na yung nag-react. Ang daming comment. Nakakahiya, di ba? Paano pa kung kung kumikita ka pa dun, kahit nakakahiya yun, papatusin mo na yun, papatulan mo na yun. Kumikita Kaya nga yung mga vlogger, tinan nyo, wala nang hiya yung mga yan Abnormal na mag-isip yung mga yan kung ano-ano na lang. Tinan mo yun doon sa Alphamart, pumasok sa loob ng freezer, pang content, o di ba tanga? Babae yun, pumasok sa loob ng freezer. Tapos kung ano-ano pa nilang, ano-ano pang ginagawa nilang para mapansin. Para mapansin. Ganun na rin yung mga vlogger na Muslim. Kung ano-ano na lang ginagawa nila para mapansin, waliyadu billah. So ito ngang syirkul khafi na ito, palaging naririto. Hindi katulad ng panganib ni Dajjal, darating lang yung panganib na yun kapag nandyan na mismo si Dajjal. Itong syirkul khafi, wala pa si Dajjal, nandyan na, palagi. Nandyan man si Dajjal o wala, palagi naririto. Nilinaw ko lang. Hindi ito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganitong pagkakalahad na ibig niyang sabihin, mas mapanganib ito sa Dajjal. Ang ibig sabihin nito, mas laganap. Mas laganap. Parang di ba minsan sinabi ko, oo, mapanganib yung drugs, di ba? Pero bandang huli kung titingnan natin, maaring mas mapanganib, nalilitaw, yung alak. Kasi yung alak legal legal yung alak. Yung drugs kahit papano mahirap bumili. Ngayon yung alak, di ba? Kahit sino pwedeng uminom ng alak. Ngayon, ano nangyayari? Yung lasing na tatay, naghahasa yung anak, o nakapatay, o ano pa man. Yung lasing na driver, nakapatay ng tumatawid na matanda, tumatawid na bata. Marami ring krimen ang nangyayari dahil sa alak. Hindi lang droga ang dahilan kung bakit nakakagawa ng krimen ang mga tao. Yung qala asyirkul khafi, mas kinatatakutan niya kaysa sa Dajjal ang syirk na nakatago, ang syirk na lihim, ang syirk na hindi napapansin, o syirk na hindi pinapansin. Baga binabaliwala ng tao, minamaliit ng tao. At piniliwanag niya kung ano ito. Yakumur rajulu fayusalli fayazinu salatahu lamma yara min nadri rajulin. Ang syirkul khafi, ang halimbawa nito, sabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tumayo ang tao upang magsala at pagagandahin niya ang kanyang sala dahil nakita niya na merong nakatingin sa kanya. Yung example natin nung nakaraan, di ba? O nakita yung brother na mayaman, pumasok sa masjid, yun, nagsunna. Ang tagal-tagal, kalahating oras nagsusunna. Kasi iniisip niya, baka abutan siya ng pera nun, mayaman yun, baka matutuwa sa kanya yun. Syirkul khafi. Syirkul khafi. Hindi iniisip kasi ng tao, hindi niya siniseryoso o minamaliit niya. Yung nga, ang hadith na ito, ma'nahu, inni akhafu alaykum min ar-riya'i aktharu mimma akhafu alaykum min fitnatil masih ad-dajjal. Sing kahulugan nito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas kinatatakutan ko ang riya na ito kaysa sa fitna na dala ng masih ad-dajjal. Kasi mas madalas ito na nangyayari. Wa summiya hadal amalu syirkan khafiyan li'annahu amalu qalbin la ya'lamuhu illallah. Ito ay tinawag na syirkul khafi. Syirk na nalilingid, khafi, nakatago. Kumbaga, nakatago dahil ito ay isang gawain na nasa puso lang. Walang tunay na nakababatid nito liban na lamang kay Allah. Kaya ngayong riya at syirk, hindi natin pwedeng ibibintang, o syirkun asgar, hindi natin yung pwedeng ibibintang basta-basta sa tao. Kasi nga katulad sinabi ko nung nakaraan, hindi porke sumisikat ang isang tao, ay nagpapakitang tao na siya.
At hindi porke hindi sumisikat ang isang tao, ay hindi na siya nagpapakitang tao. So hindi rin natin masasabi, si Allah ang tunay na makakapagsabi. Ako, halimbawa ako, si Allah ang nakakaalam talaga kung ako ba'y nagpapakitang tao. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko na naman pwedeng sabihin na magmamalinis ako. Kaya nga yung dua, napakainam talaga yung dua na yun, na makabisado ng tao. Yung nga na humihiling tayo kay Allah, nagpapakupkup tayo kay Allah laban sa kasalanan na hindi natin nalalaman. At yun yung shirk, na shirkun asgar. Kasi maaring hindi nga natin napapansin. Sa sobrang nakatago ang shirkul khafi, kahit tayo hindi natin napapansin. Di ba sa iba pang mga hadith, ang shirkul khafi ay katulad ng itim na langgam sa itim na bato sa gabi na walang buwan, sa gabi na madilim. So ganun siya nakatago. So kahit yung tao maaring kahit consciously tinitimbang mo yung sarili mo, di ba? Lagi mo tinitimbang yung sarili mo. Ikhlas pa ba to? Hindi na ikhlas. Pwedeng ikaw wala pa ring lusot eh. So kailangan natin ang gabay ni Allah. Kaya kailangan nagdudua tayo kay Allah na pangalagaan tayo, protektahan laban sa shirk na ito. Sa maliit na shirk na ito. At sa mga alam natin na kasalanan, alam nating shirk, patawarin tayo nawa ni Allah. Aminin natin. Iwasan, magtauba tayo sa laban sa mga kasalanan na yon kay Allah at magpakamatuwid. So napakadelikado talaga nung itong ang shirkul khafi. Kasi ito'y gawain ng puso. Wali anna sahibahu yadharu anna amalahu lillah o yudhiru. Wali anna sahibahu yudhiru anna amalahu lillah. So ito'y natatago kasi yung gumagawa nito maaring ihinahayag niya, ang pinapakita niya, ginagawa niya yung mabuting gawain alang-alang kay Allah. Nagsasala, nagdada'wa, nagjijihad, nagsasadaka, nag-hajj, nag-uumra, nagbabayad ng zakat, iba pa. Pinapalabas niya, maaring palalabasin niya na ito ay alang-alang kay Allah, ginagawa niya. Kasi pwedeng sasabihin pa niya Sasabihin pa niya, ito sadaka, alang-alang kay Allah. Pag nagpasalamat pa sa iyong tao, sasabihin mo sa tao, huwag ka sa akin magpasalamat, kay Allah ka magpasalamat. Mali rin naman yun actually. Actually, pwede ka naman tumanggap ng pasalamat ng tao walang problema. Sabihin na nga natin yung tao ganun. Sobrang higpit niya, di ba? Huwag ka magpasalamat sa akin, kay Allah ka magpasalamat. Lumilitaw na ginawa niya yung para kay Allah. Pero, wakad kasadabihi gayrahu. Pero meron pala siyang ibang layunin sa ginawa niya na yun. Kahit sinasabi pa, pinagpipilitang sabihin ng kanyang dila, nag-aanyaya ko tungo kay Allah, nagdadakwa ko tungo kay Allah, o nagsasadaka ko alang-alang kay Allah, huwag ka sa akin magpasalamat, kay Allah ka magpasalamat. Kaso yung binigyan pala niya ng sadaka, kaya niya binigyan ng sadaka, kursunada niya yung ate. Kursunada niya yung ate, gusto niya mapalapit dun sa sa ate. Huwag ka sa akin magpasalamat, kay Allah ka magpasalamat. Pero ipakilala mo ako, kung kulang pa yan, sabihin mo lang, Sabihin mo lang. Kumusta yung ate mo? Kumusta yung pag-aaral niya? Kailangan ba niyang pang-tuition? Ganon. So, pinalalabas niya, kahit ipagpilitan pa niya, na alang-alang kay Allah, di ba, sa pamagitan ng pananalita. Pagpipilitan niya, alang-alang to kay Allah. Yung puso mo naman, tumitibok na kinikilig. May iba ka palang layunin. Yun nga, wakad ka sa dabihi gayrahu, may iba siyang layunin dito. Di ba yung qasd, naalala niyo yung qasd, yung layunin? O ashraka fihi, bitazini salatihi. O kaya, nagtatambal na siya sa pamagitan, halimbawa nga ng pagpapaganda ng kanyang sala, li ajlihi, para sa tao na ito na nakakakita sa kanya. Hada shirkun asgar, ito ay shirk na maliit. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwafu ma akhafu alaykumus shirkul asgar. So, kinatatakutan ko, sa anumang kinatatakutan ko para sa inyo ay ang maliit na shirk. Pasuila anhu, nagdagtanong yung mga tao, ano ito? Faqala ar-riya. Ang sinabi niya, ang kinatatakutan niyang shirk ay ang pagpapakitang tao, waliyadu billah. So tapusin na natin ito inshallah. Meron na lang natitirang
O, konti na lang pala. So yung hadith na itong huli, yung tinukoy niya yung riya, yung shirkul kafi, inulat ito ni Imam Ahmad. At panghuli ngayon, gabi inshallah, sa chapter na ito, ang aral mula sa hadith na ito, syafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nasahahu lahum, o syafaqatan Nabi ala ummatihi. Yung pagmamalasakit, ipinapakita sa hadith na ito, ang pagmamalasakit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nashuhu lahum, at ang pagiging matapat niya sa pagpapayo sa kanya, wa khawfuhu alaihim, at ang takot niya para sa kanyang umma, minar riya'i al-muhbitu lil amal. Ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang tapat na pagpapayo at takot niya para sa atin laban sa riya na nagiging dahilan na mawawalan ng saysay ang ating mabubuting gawain. At ito nga, alhamdulillah, ang kabuuan ng chapter na ito, chapter 36, tungkol sa riya, alhamdulillah. Tuloy natin ito inshallah sa iba pang mga kabanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.